karon niya ang mga maabtik natong tigbalita. May adlaw mga kaigsunan kung subuanon. Anihan ang mga balita o kalihukan nga nabuhat sa atong mayor sa Dakbayan sa Sugbo, Michael Lopez Ramos. O karon sa atong mga headline. National Heroes Day gihandom. Mayor Mike Rama mimando pagpatuman sa City Ordinance 1711 kun Water Conservation and Flood Control Ordinance. Niga Jobs Fair gipahigayon. Cops on Bike gilusad. Environmental Sustainability Action Plan hingpit na ang gipatuman. Kaso sa dingge sa Dakbayan mikunhod. O karon sa mga balita. Halandumong gisaulog sa Dakbayan sa Subo ang National Heroes Week nga gipanguluhan sa Cultural and Historical Affairs Commission Kontsyak. Pinagi sa pagpulagway sa mga mahalandumong bayani sa kasaysayan sa Pilipinas. Aniya ang detalye. Gisaulog sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa Cultural and Historical Affairs Commission Kontsyak nga gipanguluhan ni Mayor Michael Rama ang National Heroes Week sa Agosto 23 hangtod 29. Gipasabot ni Vice Mayor Edgardo Labella, ang chairman sa CHAC, nga ang pagsaulog sa National Heroes Day mao ang paglantaw sa mga bayani kinsa nagsilbing mga ehemplo ngadto sa mga kabatan-unan. All of our constituents in Cebu City who in their own ways have reached out to help alleviate in whatever way possible the adversity that the said accident left behind in our midst. Let us not lose sight of the fact that they are also our heroes of the present. Ladies and gentlemen, the death of our forebears or our heroes should not be in vain. We have still so many battles to fight. The fight against the deeply rooted culture of corruption in our bureaucracy. The fight against illegal drugs and so on and so forth, and several forms of criminality in our society. And most importantly, the fight against this political and social imbalance. And what is this? That too many of our countrymen have too little, while too few have too much of the good things in life. Let the death of our heroes be not in vain. Let us continue the struggle. Let us continue the fight. Gipasundayag sa CHAC ang Festival of Heroes didto sa Ayala Activity Center nga nagpakita sa mga kaagi ug kinabuhi sa mga bayani sa atong nasod nga gitanyag sa mga estudyante sa mga nagkalain-laing tunghaaning syudad. Kini naglangkob nila Melchora Aquino nga gihulagway sa University of Southern Philippines Foundation. Marcelo H. Del Pilar sa Southwestern University. I am Marcelo H. Del Pilar, one of the Filipino propagandists who secretly left our homeland to work for reforms, to ease the suffering of our countrymen. Gumburza sa Cebu Normal University. Andres Bonifacio sa Cebu Institute of Technology University. Marcelo Agoncillo sa Abiliana National School. Dr. Jose Rizal sa University of San Carlos. Bulan ng kanyang ina ay bumalik siya sa Pilipinas upang gamutan ito. Kawawa naman yung nanay niya. Kaya na habang nasa Pilipinas siya, talagang pati.
Leon Kilat sa San Diego Dance Company, ug Emilio Aguinaldo sa Cebu Doctors University. Gipahigayon usab ang usa ka computerized exhibit diha sa Paseo Marina sa Ayala Center, Cebu, pahinungod sa mga bayani sa tibuok nasod. Anda mo barog uban kaninyo, Jasa Gunhuran. Ipatuman sa kagamhanan sa dakbayan ang pagbutang og rainwater catchment mismo diha sa duha ka mga building sa City Hall. Subay kini sa usa ka city ordinance nga pagkonserbar og tubig ug pagpugong sa baha. Ania ang detalye. Mimando sa dili pa lamang dugay si Mayor Michael Rama sa mga opisyales sa dakbayan sa Sugbo nga magtukod og rainwater catchment alang sa duha ka building sa Cebu City Hall isip pagtuman sa City Ordinance 1711 nga nailhan nga Water Conservation and Flood Prevention Ordinance. Nasayran nga ang konseho sa dakbayan mipasar alang sa full implementation sa mga ordinansa nga dako kaayo gikatabang sa pagsugpo sa pagbaha dinhi sa syudad ug pagtigom og potable groundwater. Ang musupak sa mga ordinansa magatubang sa dili mulabaw unom ka buwan nga pagkabilanggo o pabayron sa sobra usa ka libo ka pesos. Atol sa sesyon sa konseho sa dakbayan ni adtong Miyerkules, si Konsehal Jerry Carrillo mimando sa Office of the Building Officials kon obo sa pagpatuman gyud dayon sa nalatid nga City Ordinance 1711. Nahibaluan nga adunay usab balaodno nasyonal pinaagi sa Republic Act 6716 nga gipasar miadto pang 1989 nga nagmando sa mga lumulupyo sa pagtukod og water catchment sa ilang tagsa-tagsa ka mga bag-ong gipatukod nga panimalay o edifisyo nga mokantidad o mulabaw pa sa 5 ka milyones ka pesos. Anda mo barog uban kaninyo, Marga Ilanan, UV Mascom Intern. Dulan sa kagatos ang na-hired on the spot sa gipahigayon nga ika-64th Mega Jobs Fair sa Dakbayan nga gipanguluhan sa DMDP ug Dole Region 7. Kinisubay sa ilang tinguha nga maminusan ang unemployment rate sa tibuok nasod. Kini ang report. Mikabat og 94 ang makatrabaho sa hired on the spot gikan sa 413 ka mga aplikante sa nagmalampusong 64th Cebu City Mega Job Fair nga gipahigayon niadtong Sabado, September 7 dito sa Cebu City Sports Center. Ang kalihukan gihimo sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo pinaagi sa Department of Manpower Development and Placement kon DMDP uban sa koordinasyon sa Department of Labor and Employment Region 7. Si re-elected Cebu City Mayor Michael Rama kinsa gibansagang Father of Cebu City Job Fair mao ang misugod sa pagpahigayon sa kalihukan niadtong konsehal pa kini. Kanunay usab nga gisuportahan sa mayor ang pagpahigayon sa kalihukan nga naghatag og oportunidad sa mga nanimpalad nga makatrabaho ug maminus-minusan ang problema sa unemployment rate ning syudad. Ang mayor kinsa niadto sa China ug Taiwan alang sa usa ka semana nga official trip atol sa pagpahigayon sa ong job fair girepresentahan ni Vice Mayor Edgardo Labella. Kinsa mao ang kasamtangang acting mayor ug mo'y mipadayag sa deklarasyon sa formal nga pag-abri sa kalihukan. The mayor is supposed to give an inspirational message. But on his behalf, I will not give an inspirational message because I think I am the one inspired watching you, all of you this morning. So let's give each and every one of you a big round of applause. Samtang ang kalihukan gisalmutan sa 62 ka mga lokal nga ehensya ug kompanya, diin mo kabat og 2039 ka mga bakanting posisyon ang ilang gitanyag ngadto sa mga aplikante. Si Miss Phoebe Jane Cruz, usa sa mga hired on the spot sa Support Safe Solutions Incorporated, mipadayag sa iyang kalipay ug pagpasalamat ngadto sa dakbayan sa Sugbo
Sa paghimo nini og kalihukan, diin sila maka-apply sa usa ka venue. Feeling happy ko and at the same time nervous, mixed emotions kay na-hire ko on the spot unexpectedly. Untang alang kang Sahara Suerte, HR Specialist sa Support Save Solutions Incorporated, mipadayag kini nga kanunay silang musalmot sa mga job fair alang sa pagpangita og mga empleyado alang sa ilang business process outsourcing company nga naa nahimutang sa 7th floor sa Robinson Cybergate. Okay, hi, good morning. I'm Sahara Suerte and I'm a representative from Support Save. We are now currently looking for dedicated representative. As many hires as we can. We are looking for people who are very dedicated and willing to be part of our company. So, daghan ning ipangita, so more than 200, and we hire on the spot. Actually, every job fair we have been active on participating this kind of events. So every job fair, local job fairs, and yes, government job fairs, we have been very active. Si Department of Labor and Employment 7 Senior Labor Unemployment Officer Arlene Hamoy mipasabot nga ang job fair usa ka mga lakang sa gobyerno aron pagtubag sa unemployment ug kinahanglan gyud nga mas palapdan ug palambuon pa ang serbisyo. But too few have too much of the good things in life. In other words, there is an imbalance wherein daghan kayo ngawa kulang sa mga basic needs, unya gamay rasad kayo ang nagsubra-subra sa ilang mga kikinahanglan. So in order to diffuse this political and social imbalance, it is imperative, because we are also facing a problem of unemployment, that we should give employment opportunities to our constituencies, not only in Cebu City, but the entire country. Sa iyang bahin, si Maria Suzanne Ardosa ang bagong hepe sa DMDP mitataw nga daghan gayong nindot nga kausaban sa pagpahigayon sa job fair. Okay, what is something new is we have extra services provided. Number one, we are giving kada atong biodata form for free to those na wala makadala, kay iyawat na lang makatabang na makasave sila. And then we are using technology for our mga visual presentation as a product of the learnings that we got. And then naigamay changes sa layout. And then another one DI is ang job vacancies are printed in tarpaulin nga provided already by the companies. Instead, nakitay mo print, sila na ang nag-provide. So, mas dali na nato kay we just posted it on the board. And yeah, we just put nata specs na gihatag nila. Like the kanang mga job fair nga gikandak sa malls, mo man ay procedure. Dugang pa, ang Cebu City Mega Job Fair ipahigayon kaupat sa usa ka tuig ug ipahigayon kini niadtong Marso 23 alang sa 62nd Mega Job Fair, niadtong Hunyo 22 alang sa 63rd Mega Job Fair ug niadtong Sabado September 7 alang sa 64th Mega Job Fair ug karong umaabot Nobyembre 9 alang sa 65th Mega Job Fair ning dakbayan sa Sugbo. Handa mo barog uban kaninyo, Douglas Cabaño. Gilusad karong pagbalik sa gamahanan sa dakbayan sa Sugbo ug sa kapulisan ang Cops on Bikes nga musuroy sa mga tourist spots diha sa may downtown area aron mapatuman gayud ang seguridad niini ug makapatabang pa usab pagpalagsik sa atong mga kapulisan. Aniya ang detalye. Gibuhi pagbalik sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang Cops on Bikes aron maminusan ang krimen nga kanunay mahitabo sa kadalanan sa syudad. Gani, bago lang gilusad ang maong programa, di informal nga gi-turn over ni Mayor Mike Rama ang 12 ka mga bisikleta ngadto sa Tourist Police Unit kon TPU niadtong Huwebes, Setyembre 5, 2013 atubangan sa Cebu City Hall Legislative Building. Nasayran nga ang mga bisikleta gidonar gikan sa duha ka mga negosyante nga sila si Wayne Lau sa Metrodyna Build Incorporated ug Engineer Robert Yee sa RDY Construction kinsa misaad sab nga dugangan ang maong bisikleta ug pakapinan pa kini og 20 ka mga radio sets alang sa TPO nga nahimutang kiliran sa Plaza Sugbo at tubangan sa City Hall. Subay sa public-private partnership nga programa sa Administrasyong Rama, giawhag sa pangagamhanan ang panag-uban sa pribadong sektor sa paghatod sa nagkalain-laing panginahanglan alang sa kalambuan sa komunidad. That's why I'm seeing this gentleman now with a bike beside them, seeing beyond. Obviously, with the community helping, then safety and security
will be there for all our constituency them to enjoy. That's why from the donors, we have been always telling, when I came in my second term as the mayor, that it should be PPDG, not past president, not district governor, but people privately driven governance. Some people do not understand why there is no specific word government. But you have to realize we are the government and we are under democratic system. And democracy will bring us of the people, by the people, for the people. What we're seeing this afternoon, the launching of PAPs on bike or CAPs on bike will always bring to what I keep on saying by the famous leader in America. Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is success. For together we can make the best things in Cebu City happen. So with people, private, and we together, there's no reason why we cannot make Cebu City safe, secured, and orderly. Si Cebu City Police Office Chief Senior Superintendent Noli Romana mibutyag nga ang kapulisan makaagi sa mga hagipot nga kadalanan gamit ang mga bisikleta ug makaresponde sa mga alarma sa hilom nga pamaagi nga dili makugang o makabantay ang mga kriminal. Ang Caps on Bikes madestino sa palibot sa mga tourist spots sa syudad, labi na ang Magellan's Cross nga nahimutang sa Plaza Sugbo, Basilica Minor del Santo Niño, Parian, Fort San Pedro ug Plaza Independencia. Kahinumduman, gisugdan lamang ang programa ni atong dekada 90 sa miaging administrasyon apan nahunong kini tungod kay dali ra nga guba og di na mapuslan ang gipalit nga mga bisikleta. Dugang pa ni Romana ang pagbisikleta sa kapulisan dili lamang makatabang sa pagmintenar sa kahapsay ug kalinaw sa syudad, kundi makatabang sa gini sa pagkabaskog ug maayong panglawas sa kapulisan. It is because of the maneuverability of these vehicles on crowded sidewalks and their ability to navigate narrow, crowded driveways offer advantages over cars, although a bicycle stop speed is lower. Milagda sab ang mayor ug ang CCPO chief kauban sa mga negosyante og deed of donation agig pagtimaan sa donasyon nga gihatag sa pribadong sektor ngadto sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Anda mo baruguban kaninyo, Jasa Gunhuran. Hingpit nga gipatuman ang ordinansa sa Environment Sustainability Action Plan kon ISAP sa Sisinro diin 28,000 ka mga business establishments ang giawhag alang sa pagtuman niini. Gani abot 3 ka gatos ka individual gikan sa mga establisamento ang mitanom sa kapin 2,000 ka kahoy sa Barangay Tabunan. Kini ang report. Human sa tulo ka tuig nga pag-oktaba sa implementasyon, hingpit nang gipatuman sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang City Ordinance 2243 nga mag-obligar sa dulan 28,000 ka mga balay patigayon sa dakbayan sa Sugbo sa pagsumiter sa ilang Environmental Sustainability Action Plan kon ISAP isip requisitos pagkuha sa ilang business permits. Sugod Agosto ning tuiga, ipatuman sa Cebu City Environmental and Natural Resources Office kon Sisinro uban sa paglaom basureros, ang usa ka hugpong sa mga recyclers ang ordinansa pinaagi sa pagpahigayon sa unang hugna sa tree planting, tree growing activity dito sa Barangay Tabunan. Mikabat sa 300 ka mga trabahante sa kapin 250 ka mga balay patigayon ang misalmot sa pagpananom og dulan 2,000 ka mga seedlings sa nagkalain-laing klase sa kahoy isip katilimbanong tampo pag-amuma sa kinaiyahan nga maoy tumong usab sa maong ordinansa. Mapasalamaton si Konsehal Dave Tumulak kinsa mitambong usab sa maong kalihukan uban usab sa iyang awhag nga tumanon sa mga negosyante ang ilang kaakuhan pinasikad sa maong balaod. Mao ni ang gikinahanglan kay sa tong katiliban ko ng tinabangay ang tanan ng mga tao, ang tanan ng mga sektor para sa pagpahiuli sa ato ang kinaiyahan ug sa mga higayon sa pagpabalik sa pagpananom. Kaya itong ko nakita na ang katalagman, grabe na kaayo ang pag-usap. Daghan na kayo mga katalagman yung tumaw, din mahibalik na gihapon ka na ngadto sa mga katawhan, dili kang kayo na may pipila ka nato ang nagpasibaya. So karon dili pa man uhay ang tanan,
magkahugpong ang tanan ng mga katawhan, kinahanglan nga atong lampingan ang atong kinaiyahan. Samtang gikalipay usab ni Engineer Amancio Dungkoy sa DNR EMB7 ang maong kalihukan. Actually, tree-planting, actual tree-planting is a form of IEC para masabtan nila o unsay kay kubrandi ang pagpanon kami. Then ako experience gani ha, daghan pang liquid kabalo. Sa akong pagtanong, ako lang isang ipasabot nga. Expect nga di ko sila expert ang napida. Okay. Nya nagkaon ang uban nga basig di kuno mabuhay kayo kay di ba pagkatanong nila. Ako ganyan nga naatay mo pala ay mo kapalang. Ako maganing gi syndrome. Kuhaan og kanang GPS location tong site. Nga to ang Rose Pharmacy nagkan akong magagol na to. Okay. Makita na sa Google Earth og kung say pag bisag di na ka marik site. Ang tree planting tipik lang sa duha ka kalihukan nga gikinahanglang tumanon sa mga tag-iya sa Balay Patigayon aron ma-renew ang ilang business permits sunod tuig. Gipahibaw ni Engineer Randy Navarro ang hipe sa Sisinro nga ang matag business permit kinahanglang makakomply og duha ka kalihukan kun activities sama sa tree planting, soil conversion, vegetation program, anti-smoking, emission control, establishment of rainwater catchment, coastal cleanup, waste segregation, composting, recycling, plastic regulation, use of CFL lights, ug uban pa. Ug kini sustinahan nila sud sa usa ka tuig isip rekisito. Kaning programa na to karon initiated by the Office of the Sisinro through the efforts of our Mayor and the City Council. First pa ni siya nga tree planting activity base sa ESAP or Environment Sustainability Action Program created in 2010 through City Ordinance 2243. Yes, participated by business establishments sa syudad. More than mga 300 ka establishments na karon. Muhatag usab ang Sisenro og usa ka buwan nga lugway sa mga business establishment aron mapatinaw gayon nila kung unsa ang gipangayo sa maong balaod. Pinagi usab sa pagpahigayon og ISAP orientation matag semana sugod karong buwan sa Setyembre. Mo-issue ang Sisenro og ISAP compliance certificate sa mga business permittee human mga comply sa duha ka activity sa ISAP checklist sa usa ka tuig. Ug kini maoy ilang isukip sa ilang pag-apply o pag-renew bahinuon sa ilang business permit. Ang ordinansa na pasar kaniadto sa konseho ni adtong 2010 pinagi sa pagpagamahan niini ni Konsehal Nestor Archival apan wa kini mapatuman. Human mipalabang og moratorium sa maong ordinansa si Konsehal Nida Cabrera ni adtong Pebrero sa miaging tuig. Anda mo maruguman kininyo, Eli Espina. Mikunhod ang kaso sa namatay tungod sa dengue suod sa unang kabuuan ning tuiga itandi sa milabayng tuig. Kini matud pa sa Health Department. Tungod sa ilang way undang nga pagpahigayon sa ilang dengue control program ngadto sa matag barangay. Aniya ang detalye. Gipamatudan sa Cebu City Health Department ang ilang tingha nga minusan ang kaso sa dengue dinhi sa Dakbayan sud ning tuiga. Gibutyag sa mga opisyales sa City Health nga duhara ang natalang namatay tungod sa dengue sa Dakbayan sa Sugbo. Kini base sa ilang records sud sa unang kabuuan ning tuiga nga gipresentara to sa mid-year accomplishment report. Aging tuig mauya po the same period. 2,500. So, minus by 1,000% or 38%. Ang namatay, a very good control over the deaths of dengue, pero matok magyud nga tuyo og kung wa jud mamatay. Last year, the same period, 8 na ang namatay karon 4 upat na ko namatay niya. Conscious man kaayo to ana nga magtan-aw ta kung naa na sila dengue tan-aw mi gid nato ang serotypes. Ang common serotypes nato sa dengue karon is 1 or 3 na serotypes. Mato ni Sala Igunia, Pangulo sa CHD, nga ang pagminos sa mga nangamatay mahitungod sa dengue pinisikan sa ilang hugot nga pagpatuman sa information campaign drive batog sa makamatay nga dengue. Nasayran nga adunay dengue outbreak sa tibok probinsya sa Sugbo tunga-tunga ning tuiga di nakaangkon kini sa pinakadaghang kaso sa tibok nasod. This is very hard to manage man basta ang ubong gid na nato nga ang dengue ang mga lamok na nagdaog dengue dili gid abot sa mountain barangays kay vegetation biya na inside to control. Sa miaging tuig, adunay 4,057 nga kaso sa dengue ang natala diin 13 kabuk ang namatay, dulan 2,000 ka kaso ug 13 sab ang namatay sa tuig 2011,
ug kapin 3,000 ka kaso ug 22 ka tawo ang namatay sa dengue niadtong 2010. Ang mga pasyente kinsa mihangop ngadto sa City Health Department ug laboratorio sa mga dagkong health centers gialalayan og libreng complete blood count kon CBC usa ka health test nga makatudlo sa simptomas sa dengue. Gipahigayon ang information education campaign ngadto sa 80 ka mga barangay hining dakbayan uban sa mga opisyales sa barangay diin gipangapod-apod sa matag lugar ang mga posters nga nagpakita sa makamatay nga epekto sa lamok nga nagdala og dengue ug mga lakang nga angay buhaton batok niini. Ubos sa dengue control program nga gipanguluhan sa Dengue Task Force sa pangagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, gipahigayon ang inadlaw-adlaw nga search and destroy sa matag barangay sa mga health centers sud sa 50-meter radius sa kabalayan ilabi na ngadto sa adunay taas nga kumpirmadong kaso sa dengue. Gipahigayon sab ang pag-inspeksyon sa nagkalaylaing tunghaan, concurrent ultra-low volume misting, pagpatuman sa curtain impregnation o larvicidal operations alang sa pagkontrolar o pagpugong sa sakit nga dengue. Anda mo baraguban kaninyo, Jasa Gunhura. A message of concern from Mayor Mike Rama, City Health Department, Task Force Cancer of Cebu City, and Public Information Office. Mga kaigsuonan, partner, napatuman na karon sa atong kagamhanan sa dakbayan pinaagi sa CISINRO ang ISAP Ordinance, Environmental Sustainability Action Plan din ang atong mga business establishment musumiter sa ilang mga kalihukan. Tinood ka na partner no, gani ang atong business establishments mo abag og pag-angping sa atong kalikupan, pinaagig pagtuman sa atong mga nalatid nga kalihukan sama sa waste segregation o tree planting. Tinuod ka na partner, ni anak, kung matuman nila ka na, hatagan sila og ECC o kini ISAP compliance certificate karon o mosab kini ang ilang i-attach sa ilang application sa ilang pag-renew o pag-apply og mga business permit. O gikan dinhi sa Balay Lungsod sa dakbayan sa Sugbo, ako si Eli Espina. Ug sa ngalan ni Julian Villanueva, kini si Jasa Gunhura. Sa kanunay uban mi ninyo sa Barog. Kaming mga Sugbuano, mga lumulupyong dakbayanon, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming pugihan, panginabuhi among giatiman, kay kini ang dalan sa kalampusan, mga hagit pakigbatuho